Unang araw ng buwan ng dalaw pero naglakas loob na umakyat ng bundok. Kaya ayun guys, hindi nasa huli ang pagsisisi kundi nasa kalagitnaan ng pag-akyat. Hi guys! Araw na naman ng pagbabayad ng tax dito sa Japan. Ang sakit din talaga sa bulsa. Pero wala, responsibilidad natin to. Kung nakikita nyo, nasa labas na ako ng apartment ngayon. Kasi guys, sabik na talaga akong umakyat ng bundok. Nagbike kami papunta ng Toyama Station. Pagkarating dito, nakita ko na binuksan na yung mga sprinkler na pampawi sa init ng summer. O diba, kita ko na agad kung saan napupunta yung tax ko. Lumabas lang ako ng apartment. Alam mo talaga meron na pupuntahan yung binabayad mong tax. Pagkatapos magbayad sa convenience store, bumili naman kami ng kape para inumin sa biyahe. Alam nyo ba guys, dito sa Japan, bihira ka makikita sa isang upuan na magkakatabi yung mga strangers. Usually talaga ng mga Hapon, laging merong space. Tipong mas pipiliin na lang nilang tumayo kesa sa umupo na maraming katabi. Tignan nyo naman tong sementeryo dito guys, nasa gitna ng palayan. Nandito kami ngayon sa Wuzu Station. Kailangan namin sumakay ng bus hanggang sa dulo kung saan nagsastop itong bus. Grabe guys, sobrang berde ng tanawin. Kaya talagang alam mo yun, nasa bus pa lang ako, talagang nakaka-relax na. Tapos yung kalsada, para talagang nasa loob ka ng anime. Kaming dalawa na lang ni Jonathan yung natira dito sa loob ng bus. Kaya ayan, nakikipagtsikahan na kami sa driver na nakailang beses pa nga nang tanong sa amin kung tutuloy ba kami. Kasi nga daw medyo delikado. Tapos baka hindi na namin mahabol yung bus kapag papabalik kami. Kasi guys, sobrang limited daw ng time ng biyahe. Sabi ko naman, go na yan, nandito na kami. Kung hindi pa kami tutuloy, pangalawang bundok na namin to na sinubukang akyatin. Tapos talagang hindi naman natutuloy dahil lagi napapangunahan ng takot. At this time nga guys, ready na kami. Bumili na itong si Jonathan ng bell para tipong habang naglalakad pa lang kami, maiingayan na yung bear at lalayo sa lugar namin. Nung nakaraan kasi namin na try guys, wala talaga kaming dala kahit na ano. Pero ito nga bell na meron kami. Sabi ko kay Jonathan, parang mas malakas pa yung boses ko kesa dito. Guys, habang naglalakad kami, grabe, sobrang ganda ng view na natatanaw namin. Ganito talaga yung klase ng nature na gustong gusto ko. Kaso guys, habang nga naglalakad, akala ko okay lang ako. Pero nung nasa kalagitnaan na kami, saka naman umatake itong puson ko. Kasi guys, first day ko lang naman ngayon. Kaninang umaga nga, wala talaga akong nararamdaman na kahit ano. Kaya naman akala ko okay lang. Kaso ayun, nandito na kami. Kung nakikita nyo, walang kahit ano sa paligid kundi mga puno, kagubatan. Literal guys, na kami lang talaga yung tao ngayon dito. At nandito na rin kami sa kapaba naman kami titigil. Kaya naman humihinto-hinto na lang ako kapag talagang hindi ko na kaya yung sakit. Naku guys, kinabahan pa nga ako sa may area na to. Kasi kung ano-ano na naman mga imagination na pumapasok sa utak ko. First time ko lang kasi nakakita ng parang lapot-lapot dito sa may mga sanga ng puno. Naisip ko pa nga nalaway yan ng monster. Tapos guys, nung pagka-search ni Jonathan, nest daw pala to ng mga palaka. Dito nila tinatago yung itlog nila para maprotektahan. Grabe guys, nung una hindi pa ako makapaniwala kasi ang taas naman ng pinagpupuntahan ng mga palaka. Meron ding nakapaskil dito na mag-ingat sa bear. Kaso ayan guys, parang ginusot din ng bear. Siguro iniisip nila bakit naman kami sinisiraan ng mga taong to. Kung nakikita nyo guys, wala na tayo ngayon sa kagubatan kasi ito talaga yung goal namin na matunton dahil nga nung nakaraan, balak talaga namin mag-camp dito. Kaya sabi namin ni Jonathan, subukan na muna naming puntahan kung possible ba makapag-camp kahit na walang dalang sasakyan. Nakakatuwa guys kasi kaya naman pala. Kaya nung napatunayan na namin na pwede naman at possible, ayan, bumalik na rin kami agad. Baka kasi maabutan kami ng ulan. Habang nga naglalakad, meron kami nakita dito mga nakasampay na sibuyas. Tapos meron din dito mga rebulto. Hindi ko alam kung mga angka nila to o pamilya. Pero sa mga ganitong countryside, lagi ko talaga nakikita yung ganito. Kaya gustong gusto ko talaga sa Toyama. Kasi dito makikita yung klase ng Japan na parang napapanood mo lang sa anime. Kaso nga lang, medyo nakakalungkot din kasi dito mo marirealize yung katotohanan na sobrang dami ng bahay sa Japan na talagang wala ng mga nakatira. Mga abandonado na. Yung mga tao kasi dito naglilipatan na sa syudad. Lalo na yung mga young generation. Tapos yung mga matatanda naman nasa loob na ng old age facility. Kaya ayun, yung mga bahay nila wala na rin talaga nagme-maintain at tumitira. Kaya usually pinapasok na ng mga ugat ng puno. Nako guys, nakakatuwa nga kasi nung pabalik na kami sa station, yung same na sinakyan namin kanina na driver, siya pa rin yung naghatid sa amin. At tuwang-tuwa siya, naligtas nga kaming makakabalik. Sobrang warm at bait ng pag-welcome niya sa amin. Kung nakikita nyo guys, nakabalik na kami ng Toyama City ng safe. Ayun lang muna sa ngayon.